Selosang pagmamahal o selosang gusto lang maghanap ng dahilan para makipaghiwalay? Assalamualaikum, ako si Ibrahim Casey at huwag niyong kalimutan mag-subscribe at sa topic na ito, gusto ko lang i-share patungkol dito dahil nga ayon din sa aking experience about sa ganitong klaseng babae. Ang topic muna natin dito is sa babae na ganito ang ugali. Bale, nagtataka lang kasi ako at noong ko pa napansin dahil sa dati naging karelasyon ko na hindi ko alam kung selosa siya dahil sa pagmamahal or selosa siya dahil sa gusto lang makahanap ng dahilan. So, marami na din klaseng ganitong relasyon na napansin ko sa iba. At hindi natin maintindihan kung bakit nga ba sila nagsiselos. So, ano bang dahilan? Ganito yon para maintindihan mo ang ibig kong sabihin. Una sa lahat, nirespeto natin ang pagsiselos ng isang babae dahil ito ay nature ng tao. Natural na to sa damdamin ng isang tao na tayo ay nagsiselos. At sabi nila kung hindi nagsiselos ang partner mo ay ibig sabihin hindi ka niyan mahal. So, kung papakiramdam natin mga lalaki, tayo ay nagsiselos, ay ganoon din pakiramdam ng babae na ayaw nilang mapunta ka sa iba dahil nga mahal ka nila at gusto nila sa kanya ka lang. Pero dito, nagtataka lang ako dahil meron naman na sobra siyang selosa. Una sa lahat, sinasabi ko pinirespeto natin ang pagsiselos ng mga babae dahil kahit sa Islam ay si Aisha, sa asawa ng propeta, ay selosa din. May babaeng lumapit sa propeta na nagbigay ng pagkain at halos, ewan ko kung pinalo niya yung kamay o hinampas niya yung daladalang plato at nahulog tuloy yung plato pati mga pagkain at habang pinupulot ng propeta sinabi niya na ay, nagsiselos ang nanay nyo, nagsiselos ang nanay nyo. So normal lang sa babae na nagsiselos. Ngayon, anong klaseng selos ito? Tinatanong ko kayo. Selos ba siya ng pagmamahal dahil ayaw mong mawala itong lalaki sa buhay mo? O selos naman siya ng gusto mo lang maghanap ng dahilan? No? Kasi pansinin mo, minsan sinasakal mo na yung isang lalaki sa pagsiselos. Nasasakal na siya sobra, iniingatan mo siya. Parang ang nagiging posisyon mo tuloy yung posisyon ng lalaki na hindi pwedeng madungisan ng konti yung kapartner mong lalaki na which is baka mang babae o lumapit lang sa ibang babae o sa kaibigan niyang babae or makipag-usap lang kahit kanino. Yung bang nilalagay mo na yung posisyon mo sa posisyon ng isang lalaki na paanong iniingatan dapat ng isang babae dahil nga parang hindi kaaya-aya o bagay sa isang babae na naipag-usap sa lalaking hindi gusto ng kanyang asawa, 'di ba? Iba tignan. No, wag mo nang ipilit na pagpantayin yung lalaki at babae sa sitwasyon na ganito kasi kung pangit sa lalaki dahil nga dapat maging matino siya, stick to one, mas pangit din sa babae. Imagine mo yon, di ba? I-times 2 mo yon sa babae, mas pangit. Nangyayari kasi, may mga babae na inilalagay nila yung position nila sa katawan ng lalaki na paano nila hinihigpitan yung partner nila. Masyado na nasasakal. Ipinapadelete na yung mga babae sa Facebook, kahit pati classmate niya, kahit noon pa na naging kaklase niya o kaibigan niya. As in lahat, iniingatan siya na parang babaeng virgin na kailangan wala siyang connection kahit kaninong babae. So, anong klaseng selos yun? Selos na ba ng pagmamahal yun o selos ng naghahanap ka ng dahilan? Sobra. Selos ng selos, ilang taon, selos lang ng selos. I-share ko yung sa story ko na yung karelasyon ko noon na sobrang selosa. As in, lahat, kulang na lang pati kapatid ko o nanay ko pag silosan. Yan na lang natitirang babae sa account ko sa Facebook ko noon. Lahat ng babae dapat dyan delete. Kahit pinsan ko pa, wala matitira lahat. No? Kasi sa akin, kahit pinsan ko, hindi ko naman talaga gustong asawahin din. Kahit pwede sa Islam. Pero pati yun, pinagsisilosan lahat. Buti natitira pa yung tita ko sa Yung mga iba nga, pati tita ko hinihinalang, sino to? Sabi ko, tita ko. Talaga? Oo, kapatid ng tatay ko yan. Tignan mo yung tsura. Tapos pinapasin ko pa ng picture para makita niya na matanda na. Talagang ganun ka-stricto sobra. Tapos sa sobrang paghihigpit, higpit, tapos sa bandang huli, isang bagay lang na hindi niya makuha. Kunwari, ayaw mo na, sumusobra na. Kasi may isa kang kaibigan na babae na makakatulong sa iyo yata sa business or something, na which is baka doon ka makakuha ng success. Ano lang naman siya, tagapayo lang na dahil meron siyang trabaho na puntahan at tinutulungan ka niya kung paano makuha yun. Isang bagay lang na ganun, biglang mamaya cut na. Kumbaga, hindi niya makuha yung gusto niya, sasabihin niya sa'yo ngayon, wala, ayaw ko na sa'yo, wala na tayo. Sige, manimili ka, ako o yung babae na yan. Tapos kahit pinipilit mo lang na sabihin na ito ay about sa business lang, hindi naman kami nakikita, nagbibigay lang naman siya ng advice sa messenger.
pero makikipaghiwalay pa rin dahil hindi niya nakuha yung isang gusto lang niya. So, nakipaghiwalay siya. Ang tanong dito mga girls, ang tanong sa ginagawa nyo, anong use na ginawa mo sa in-stress mo yung sarili mo, nag-aksaya ka ng oras para gawin lahat at bantayan itong lalaki na kapartner mo, tapos sa bandang huli, isa lang hindi mo makuha ay inano mo na, hiniwalayan mo na. Cut na ang relasyon nyo. Hiwalay na kayo o divorce na. Anong klase yun? Yun ang hindi ko talaga maintindihan, no? So, yun yung tinatanong ko na anong klaseng selos? Kaya nabuo itong dalawang tanong sa isip ko na selos pa ng pagmamahal, yung iniingatan ka niya, ayaw kanya mapunta sa iba dahil nga mahal na mahal ka niya, no? Or selos na naghahanap lang ng dahilan. Pag selosan ka, sakalin ka na higpit lahat, tapos hindi lang niya makuha yung isang gusto niya, divorce na. Anong use na naging sobrang selosa ka noon, sinayang mo yung oras mo. Tapos sa bandang huli, papakawala mo lang din pala itong lalaki. Ipapamigay mo lang naman din pala sa ibang babae. Nagets nyo yun mga babae na nanonood? Baka isa sa inyo ay ganito, kaya yun napindot itong title na ito. At sa mga lalaking nanonood, nagkaroon kayo na idea sa akin, no? Dahil ako din ang nagtatanong sa sarili ko na anong klaseng selos yung ganitong bagay. No? Kaya kung yung partner nyo ay ganun, ay send nyo ito. Una sa lahat, nirespeto natin yung selos nila. Pero ang tanong, mamili siya sa dalawang klaseng selos. Selos ng pagmamahal o selos na naghahanap lang ng dahilan. Hihigpitan ka ng buong buhay mo kung nagtagal kayo ng 10 taon, 15 years. Tapos sa bandang huli, ay may isa lang siyang hindi makuha sa'yo. Basta andali lang sa kanya, hiwalayan ka, no? Andali lang, parang hindi ka naman talaga mahal. Tapos pag hiniwalayan ka pa, anong use? Napunta ka din sa ibang babae, pinamigay ka din niya. So bakit pa siya nagselos sa last? Bakit yun noon nagselos pa siya ng sobra-sobra na sinasakal ka na halos lahat pinapadilit pa sa yung mga classmate mo, wala kang pwedeng ikausapin na babae? Para saan pa naging ganun? Tapos sa bandang huli din pala ipapamigay ka lang sa ibang babae. Ano naging use? No, nakakapagtaka anong naging use? So para siyang selos ng naghahanap lang ng dahilan para lang mag-away kayo. Selos lang yan na naghahanap siya ng dahilan para awayin ka, maghiwalay kayo o mainis ka at tapusin na yung relasyon mo. So, sa mga ibang nag-aaway lagi na mag-partner dyan dahil sa selos ng partner mo, tignan mo anong dahilan ng selos niya. Kung ganyan din, sa bandang huli din pala, ay papakuwalang ka lang naman din pala at ipapamigay ka sa ibang babae. Ang tanong, bakit pa siya sobrang naging selosa? Yung buong taon na pagsasama nyo, na sobrang higpit na at ang daming nawala sa'yo. Or mga opportunity o mga hindi mo alam na baka itong isang kaibigan mo pala makakatulong sa'yo sa isang bagay o isa siya sa may agency na makakapag-abroad ka pala, which is ang daming nasayang, no? Kaya simula mawala yung ganitong klaseng babae sa buhay mo, promise, ang daming magbabago. Sa tingin ko, ang dami talaga magbabago. Dahil sa akin, simula na wala yung ganitong babae sa buhay ko, ang daming nagbago. Parang mas lalo pang pumasok ang mga biyaya. Hindi ibig sabihin dahil ang dami kong connection sa mga kung sino-sinong babae. Hindi, pero parang naging aliwalas ba? Yung bang naging mas relax yung utak ko at nawala yung mga toxic na ganitong klaseng sobrang selos na hindi ka na makagalaw na maayos, hindi ka na makahinga. Kasi alam mo, nagbe-business din ako dati. Halos pati kahit sinong customer na babae, pinagsisilosan kahit hindi ko naman nilalandian, no? Eh syempre customer yan eh. Gusto niyan magkwento na, sir, ang sarap ng pagkain niyo, ang sarap ng burger niyo, ang sarap naman ng pagkatimpla yung marinade o yung sauce. So, kahit mag-reply ka ng feedback na, syempre, thank you po, ganyan, titignan ka na ng masama yan, tapos after umalis yung customer, naglandian na kayo, kinuha mo na yung number niya. Di ba? Napaka-toxic na klaseng babae. Kaya boys, kung ako sa inyo, pag-isip-asipan nyo na, pag ganito klase, ang babae sa buhay nyo. So, pag yung kapartner mo ay ganito ang pagsiselos, ay tignan mo na mabuti kung kailangan pa ba ituloy. Kasi ito din yung babaeng hindi naman talaga pala kayo magtatagal, pero inano lang niya, sinayang, inaksaya lang niya ang oras mo, inubos lang niya yung oras mo sa pag-aaway, sa pagsiselos niya na bawat ano na lang, itatanong na lang sa'yo, sino yan? Sino to? Sino yan? Sino to? Sino tong contact? Sino tumawag sa'yo? Sino tong boses babae? May tumawag. Alam mo yung time na yun, may mga umu-order sa akin ng bread, mga matanda ng mga babae, may mga edad na parang kaedad ng nanay ko. Pati ba naman yung pagsilosan, which is kaibigan naman ng mama ko yun, na umu-order sa akin ng mga about sa Hobos bread, yun nasa Pinas pa ako. Pero, imagine mo, napaka-toxic, no? Hanggat hindi niya muna makita sa personal at makita niya may edad na pala, hindi siya mapapahiya para tumahimik, no? So,
pag-isipan natin mabuti at sana may natutunan kayo, o kung may mali man ako, patawarin niyo ako, pero ito ay totoong real talk ayon sa aking experience talaga, no? Nagkaletse-letse ang buhay ko sa ilang taon, 8 years mahigit, dahil lang sa ganitong klaseng relasyon. So, kung may mga iba pa kayong katanungan, i-comment nyo lang or i-PM nyo lang sa aking FB page o sa Instagram ko, IbrahimKC5. At inshallah, gagawin natin ang topic at masagutin natin sa mga ibang videos. Maraming pong salamat. Hanggang nandito na lang. KC Vlog, huwag nyo kalimutan mag-subscribe.